Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nasa lobby ng Batangas Medical Center si Wendy nang dumating si Sheena. Halatang inaabangan siya nito. 24 na si Wendy. Baby-faced ito kaya parang kaedad lang niya ito. Exotic ang beauty niya. Matangkad ito at mahilig magsuot ng mga high-heeled shoes kaya kapag magkatabi sila, nagiging obvious na maliit siya. Sexy rin ito at may malupersalaan ng kutis. Pero madalas sabihin nito sa kanya na naiinggit daw ito sa mga assets niya, lalo na sa matambok na puwet at mayamang dibdib niya. Noon ay mahalaga sa kanya ang mga assets niyang iyon. Ngunit na magkahiwalay sila ni Dexter, wala na siyang pakialam sa katawan niya. Ni hindi na nga siya nagpupustura pa. Ayaw na kasi niyang maka-attract pa ng ibang lalaki. Para sa kanya, problema lang ang hatid ng mga ito sa buhay niya. Niyakap agad niya si Wendy nang makalapit siya rito. Hindi naman ito napigilan ang sarili at umiyak ito sa balikat niya. Inakay niya ito sa malapit na upuan. Nasaan na si Tita Tessie? Tanong niya rito nang kumalma na ito. Nasa ICU pa rin siya, Sheena. Sumisigok-sigok pang tugon nito. Nakausap mo na ba ang doktor? Tumango ito. About half an hour ago siguro. Anong sabi sa'yo? Napakagatlabi ito. Delikado raw ang lagay ni Mommy dahil malaki ang sugat niya sa tiyan. Nadurog din ang kaliwang hita niya. Oh God! Umiyak uli ito. Kailan ba nangyari ang aksidente? Tanong niya. Gusto niyang sunod-sunurin ang pagtatanong dito upang kahit paano ay makontrol nito ang pag-iyak. Kaninang alas 4:30 ng hapon. Pauwi na sana ako sa apartment nang tumawag sa akin yung isang staff dito sa ospital at ibalita nga ang nangyari. She sighed. Tinitigan niya ito. Kumain ka na ba? Umiling ito. Okay. Dito ka muna at bibili ako ng pagkain mo. Babalik agad ako, okay? Tumango lang ito. Pinakain agad niya ito nang makabalik siya. Pagkatapos nitong kumain, ay sinamahan niya ito sa labas ng ICU. Alas 2 ng madaling araw nang lumabas ang doktor na umasikaso kay Tita Tessie. Hinarap agad nito si Wendy. May bahagyang ngiti na sa mga labi nito. Ligtas na sa kapahamakan ang mami mo. Hindi napigilan ni Wendy ang sarili at niyakap ang doktor. Maraming salamat po. But I have something to tell you. Muling sabi ng doktor. Ano po yun, Dok? Malala ang nangyari sa kaliwang hita ng mother mo. Durog na durog ang bones niya sa bandang yon. Mas makabubuti kung puputulin na lang yon para mas makasiguro tayo sa kaligtasan niya. Natutop ni Wendy ang bibig. Oh God! Muli na namang umiyak ito. Iyon na lang ang pwede nating gawin, Miss Gonzales. Pero sa susunod na araw pa naman ang schedule ng operation niya. In the meantime, pwede na siyang ilipat sa pribadong kwarto. Nang makalma ni Wendy ang sarili, tumango na rin ito sa harap ng manggagamot. Inasikaso agad nilang magkaibigan ang private room na lilipatan ni Tita Tessie. Uuwi muna ako, Wendy ha, para makapagpahinga ako ng kaunti. Kailangan ko kasing maagang pumasok bukas sa restaurant dahil may nakaschedule na activity doon bukas. Paalam niya rito nang masiguro niyang maayos na ang lahat. Tumango ito. Thanks, Sheena. Walang anuman. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Sheena. Dahil hindi agad siya nakatulog dahil sa pagod. Alas 9 na nang makarating siya sa restaurant. Sheena's Cuisine ang pangalan ng fine dining restaurant na pagmamay-ari ng pamilya nila. May 2 taon na rin iyon. Nang makagraduate siya ng college sa kursong Hotel and Restaurant Management, iniungot niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang mag-business
Hindi naman siya nabigo. Pagkaraan ng isang buwan, pagkatapos nilang makahanap ng magandang pwesto sa pinakasentro ng Batangas, inumpisahan ng itayo ang bungalow type na restaurant. Pagkaraan ng 3 buwan, ay binuksan na nila iyon. Siya mismo ang namahala niyon kasama ang siyam na staff na kinabibilangan ng 4 na waitress, isang cashier, 2 cook, isang janitor at isang security guard. Maganda ang takbo ng restaurant. Marahil ay dahil sa karisma na rin na taglay niya. Iyon ang dahilan kaya nakakuha siya ng hulugang kotse. And just a couple of months ago, ay tuluyan na niyang nabayaran iyon. Ang restaurant nila ang nagsilbing libangan niya noong mga panahong sariwa pa ang ginawang pagtalikod ni Dexter sa nakatakda nilang kasal. Abala na ang mga tauhan niya sa restaurant pagdating niya roon. Alas 11 ng umaga pa ang dating ng grupo ni RD Di Makuha, ang mayamang negosyante sa Batangas. Doon ito iseselebra ang kaarawan nito. Tumawag po kanina si Mr. Di Makuha, Ma'am Sheena, sabi ni Abby sa kanya. Ito ang pinakakanang kamay niya sa restaurant. Nasa edad 30 na ito at may asawa na. Ito rin ang nagsisilbing cashier. Anong sabi niya? Tanong niya. Bago raw sila pumunta rito, tatawag uli siya. Itinatanong ka nga niya, sinabi ko na wala ka pa rito. Tumango siya. Kumusta? Okay na ba lahat? Kumusta sila sa kitchen? Kagagaling ko lang doon kanina. Okay naman ang lahat. 2 putahe na lang yata ang inihahanda ni Nestor at Judo. Nakahinga siya ng maluwag. Naglakad na siya patungo sa loob ng counter. Inilapag niya ang shoulder bag sa ibabaw ng kanyang mesa, saka hinarap ang telepono. Idinayal niya ang numero sa bahay nila. Ang katulong na si Aling Nila ang nakasagot sa kanya. Pwede ba kay Mama, Aling Nila? Naku, tulog pa ang mama mo, Sheena. Kauuwi lang yata nilang kaninang alas 5 ng umaga eh. Napakunot noo siya. Alas 5? Oo, gising na kasi ako kanina at nagluluto ng almusal nang dumating sila ng papa mo. Sumimangot siya. Galing na naman sila ng kasino? Saan pa ba naman sila pumupunta kundi doon lang? Hi. Ewan ko ba kina Ate Betty at Kuya Manny, Sheena? Naa-addict na talaga sila sa sugalan. Hindi na siya nabibigla kapag ganoon ito kung magsalita. Matagal na kasi itong naninilbihan sa kanila. Ayon sa kanyang ina, 3 taon pa lang siya noon nang pumasok itong katulong sa kanila. Kaya itinuturing na nila itong kapamilya. Huminga siya ng malalim. Hindi na nga yata sila magbabago, Aling Nila. Sinabi mo pa, Sheena. Ang ganda pa naman ng usapan namin kahapon ni Mama na pupunta siya rito sa restaurant ngayon dahil nga may activity ngayon dito. Almost 50 persons ang ina-expect naming mga guests na pagsisilbihan. Oo nga eh. Kung may maiiwan lang ba dito sa bahay, ako na lang ang pupunta ngayon dyan para matulungan kita, Sheena. Pakisabi na lang po kay Mama na tumawag ako. Malungkot na sabi niya. Sige, Sheena. Malay mo, baka may lagrong magising si Ate Betty ng maaga at makapunta agad sa Yarian mamaya. Sana nga po. Pilit na iwinaksi ni Sheena ang sama ng loob na nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang. Lalo na sa kanyang ina na hindi pala makakarating sa restaurant dahil inuna pa nito ang pagsusugal. Inabala na lang niya ang sarili sa trabaho. Alas 11 ng umaga nang dumating ang grupo ni RD Di Makuha. Sinalubong niya ang gwapong negosyante sa entrance door. Nakaabrisete rito ang magandang asawa nito na si Ayla. Buntis na si Ayla. Nasa 5 buwan na ang tiyan nito. Pangalawang anak na ng mag-asawa ang dinadala nito. Kinamayan niya si RD. Happy birthday, Mr. Di Makuha. Bati niya. Thanks, Sheena. Tugon ni RD. Hello, Mrs. Di Makuha. Bati niya kay Ayla. Hello, Sheena. Very friendly na tugon nito. Halos lahat ng mga bisita ni RD ay mga kaibigan at kamag-anak nito at ni Ayla. Naroon din ang panganay na anak ng mga ito na akay-akay ng yaya
at ang ina ni RD na si Vilma Di Makuha. Naging abala na siya sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nakitulong na rin siya sa pagsuserve ng pagkain. Kalahating oras na yatang nagsimula ang kainan nang mapatingin siya sa gawin ng entrance door dahil may pumasok doon na isang matangkad at gwapong lalaki na pamilyar sa kanya. Si Zeus. Hindi niya matandaan ang apelyido nito. Basta ang alam niya, nagsisimula iyon sa M. Hindi niya napigilan ang sarili na titigan ito. Mas gwapo pala ito kapag ganoong maliwanag ang paligid at kay lakas ng sex appeal nito. Nakita niyang tumayo si RD at sinalubong si Zeus. Nagkamay ang dalawa. Parehong nakangiti. Ibig sabihin ay magkaibigan ng mga ito. Inakay ni RD si Zeus patungo sa mesa ng una. Napansin niya kung gaano ka-welcome si Zeus sa asawa ni RD at sa ina nito. Nangangahulugan lang iyon na malapit na kaibigan ng pamilya si Zeus. Nainis siya sa sarili. Mula kasi nang dumating si Zeus, ay para bang naasiwa na siya sa bawat galaw niya. Kapag nakita siya nito, ano kaya ang gagawin nito? Makikilala pa kaya siya nito? As if I'm interested. Naglalagay siya ng table napkin sa lalagyan nang mag-angat siya ng mukha. Napansin kasi niya ang pagtayo ng isang tao sa labas ng counter. Si Zeus. Hi! Nakangiting bati nito. She tried to smile. Hello. Kilala mo pa ba ako? Kunwari ay saglit siyang nag-isip. Oh, yeah! Ikaw yung naisakay ko kagabi dahil nasiraan ka ng sasakyan, di ba? Lumuwang ang pagkakangiti nito. Akala ko hindi mo ako natatandaan. Inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng restaurant. Nice place! Kapag kuwan ay sabi nito nang muling tumitig sa kanya. Thanks. Maikling tugon niya. Sa inyo ba to? Tumango siya. Ikaw ang nagmamanage? Yes. Who is Sheena? Pero bago pa man siya makatugon, ay nagsalita na uli ito. I'm sure that's you. Am I right? Tumango lang siya. Ewan ko ba kung bakit hindi mo masabi-sabi sa akin ang pangalan mo kagabi. Gayong napakaganda pala ng pangalan mo. Sheena. Very pure. Hindi siya nag-react sa sinabi nito. Inilibot uli nito ang paningin sa paligid. Then back again to her. Anong oras ang closing time ng restaurant nyo? Hindi pare-pareho. Minsan ay inaabot kami ng 12:00 ng hating gabi. I see. You mean, hanggang sa ganoong oras ay narito ka sa restaurant? Yes. But not last night? Hindi agad siya nahakibo. Kasi 8:00 pa lang yata nung maisakay mo ko eh. Napaungol siya saka tumayo. Please excuse me, may kukunin lang ako sa kusina. Pagdadahilan niya upang matapos na ang usapan nila. Sure, Sheena. Tumalikod na agad siya at nagtungo sa kusina. Hindi rin nagawa ni Sheena na magtagal sa kusina dahil kailangan siya sa dining area ng restaurant. Pagbalik niya sa counter, nilapitan uli siya ni Zeus. Nakuha mo na ba yung kukunin mo sa kusina? Nakangiting tanong nito. Nanggigigil na naikuyom niya ang isang kamay niya. Yeah. Pagkasabi niyon ay inabala kunwari niya ang sarili sa record book na hawak niya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang lumapit si RD at kinausap si Zeus. Business ang pinag-usapan ng mga ito at napansin niya na nagtungo na ang dalawa sa mesang kinauupuan ng mga ito. Pasado 1:00 na yata ng hapon nang magsiuwian ang mga guests. Hindi niya inaasahan ang muling paglapit sa kanya ni Zeus. I'll be back tonight for my dinner, Sheena. Sure. Napipilit ang tugon niya. See you then. Okay. Hindi mo ako makikita mamaya pagdating mo dito, no? Ngaling-ngaling isigaw niya rito habang palayo ito. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Abangan ang susunod na kabanata.